Noong unang panahon, sa paanan ng bundok lumpian, may isang bayog na papalibutan ng makakapal na kagubatan, malinaw na ilog, matatayo na puno, at makukulay na bulaklak. Tinatawag itong bayog lumpian. Hindi mayaman ang mga tao noon, ngunit hindi sila nabubulong. Ang kagubatan ay nagbibigay sa kanila ng sariwang hangin, malinis na tubig, prutas, halamang gamot, at mga hayop na kanilang inaalagaan. Ayon sa matatanda, may isang mahiwagang nilalang na nakabantay sa kagubatan. Siya ang diwata ng kagubatan. Hanggang inaalagaan ng mga tao ang kalikasan, mananatiling masagana ang kanilang pamayanan. Ating bayo, tuwing umaga ay narinig ko ang bunyi ng mga ibon. Kapag tumitingin ako sa ilog, nakikita ko ang malinaw nitong tubig. Pakiramdam ko ay buhay na buhay ang ating kagubatan. Oo nga, kapag wala ang kagubatan, wala rin tayong lilim kapag mainit ang panahon. Dito rin natitira ang mga ibon, pusa, umoy at iba pang hayop. Kung mawawala ang puno, saan sila titira? Mga anak, nandun ko ang sinasabi sa iyong mga ninuno. Hindi namin pag-ayon ng kalikasan. Kayo lang ang alaga ito. Kapag inalagaan natin ang kagubatan, bibigay tayo sa pagkain at pagkakagat sa bukasan. Yan ang dahil kung bakit ipinapabawal ang puto ng puno ng walang kapalit. Bawat puno, pinuputo ay kailangan palitan ng 3 pagong punla. Ang kagubatan ang ating kayamanan. Sa gitna ng tinawag siyang matandang pandas dahil alam niya ang lahat ng mga sinaunang alamat. Isang hapon ay dinalaw siya ni na Amara at Tito. Magandang hapon po, Lolo. May bagong po kayong kwento ngayon. Marami, ngunit may isang alamat na dapat ninyong malaman. Ito ang alamat ng bantay ng kagubatan. Noong unang panahon, nagtanim ang diwata ng isang napakalaking puno sa gitna ng kagubatan. Tinawag itong punong buhay. Habang buhay ang punong iyon, hindi matutuyo ang ilog, hindi mawawala ang mga hayop, hindi makukulang ang ani. Lolo, totoo po ba ang punong buhay? Hindi ito nakikita ng taong sakim, ngunit nagpapakita ito sa taong may malinis na puso. Marami ang nagsasahanapin ito upang imaman, ngunit walang nagtagumpay. Kung ganun po, bakit natin ito bantayan araw-araw? Dahil ang tunay na bantay ng kagubatan ay hindi lamang ang diwata, kayo rin. Lahat ng tao at nagmamahal ng kalikasan ay bantay ng kagubatan. Lumipas ang maraming buwan, may mga dayuhan na dumating sa baryo. Kita mo bang nakikita ko? Oo naman, matataas na kahoy. At hindi lang yan, marami ang tigas na kayo dyan. Aba, pag-ipera yan, mayaman na tayo. Bukas dalhin natin yung malaking chainsaw para mabilis ang trabaho natin. Mas maraming punong maputol, mas maraming para sa ating bulsa. Kinabukasan, nagsimula na silang magputol ng mga puno sa kagubatan. Yes!
nagbigay sa aming informasyon at pangarap sa buhay. Umalis ka na dito bago ka masaktang tanda! Wala na araw ay paparusahan din kayo. Lumayas ka na tanda! Alis! Ngunit hindi sila nakinig. Sa bawat araw ay parami ng parami ang mga punong bumabagsak. Unti-unti na rin nawala ang mga huni ng mga ibon, naging magkasip ang ilog at hindi ang ani ng mga magsasaka. Dito, mapansin mo ba? Parang wala na akong narinig ng mga ibon. Oo, wala na dito. Batan, Mga anak, pag nagsaksa ng kalikasan, kayong unang nakaramdam ng hirap. hindi kayo ba ang biglang mahal pagkagos ng mga galing sukat? Naku, wala na tayo tanim sa ating pardulin. Halos, namatay na rin ang aming mga tanim sa palayan. Kinagabihan, biglang umihip ang malamig na hangin. Nagliwanag ang buong kagubatan. Isang mahiwagang tinig ang narinig ng lahat. Mga anak ng Baryo Luntian, narinig ko ang pag-iyak ng mga puno. Nararamdaman ko ang sakit ng mga ilong. Nakikita ko ang pagkayat ng mga hayop. Kung hindi ninyo ititigil ang pagsira sa kalikasan, mawawala ang lahat ng siyang tinatamasa ninyo. Sino ka? Kapagkita ka. Ako ang batay ng kagubatan. Hindi ako narito upang manakot. Narito ako upang magbigay ng huling babala. Diwata, paano namin mailigtas ang aming kagubatan? Hanapin ninyo ang punong buhay. Ngayon, tandaan, hindi ito matatagpuan ng taong makasayari. Makikita lang ito ng taong tunay na nagmamahal sa kalikasan. Nagkatinginan sina Amara at Dito. Alam nila na sila ang kailangan magsimula ng paglakbay upang mailigtas ang kanilang baryo. Ngunit hindi nila alam ang daan patungo sa punong buhay ay puno ng pagsubok na susukat sa kanilang tapang, katapatan at pagmamahal sa kalikasan. Samantala, ang mga dayuhang baryo, Luntian, ipatuloy pa rin na nagpuputol ng mga kahoy. Mas dumami na rin ang kanilang malalaking gamit sa pagputol ng mga puno sa kagubatan. Oh, wait. Oo na nawala, namang pabarating na bagyo. Bakit parang magkapag nag-ulan? Nagulagta ang dalawa na nang biglang nakarinig ng malakas na kulog at tigla. Nakakatakot! Kuya tayo, bukas naman! Nang biglang bumuhos ang mga ulan, kumulog at malakas at kumidlat. Muntik na silang matamaan ng malakas na kidlat. Pumari pa sila ng takbo at iniwan nilang mabibigat ng chito. Nakakatakot naman! Ako ang lakas doon! Patuloy na lumakas ang ulan habang mabilis na tinahas ng dalawang iligal na mangutros pababa ng sa kagubatan. Ngunit dahil sa malakas na mga naulan, mabilis na rin bumahas sa kanilang dinadaanan. Nako! May flash flood yata! Apo! Hindi nakaligtas ang dalawang magtutroso dahil sa laki at bilis ng flash flood. Naabutan sila ng malalaking bato at lupa dala ng malakas na agos ng tubig galing sa kagubatan. Halos nawala na ang tulog. Matapos ang mahabang paglalakbay,
tagumpay na Amara at Tito sa kailalim ng kagubatan, nalampasan nila ang lahat ng pagsubok. Ipinakita nila ang kanilang kabutihan, katapatan, at tunay na pagmamahal sa kalikasan. Hindi nila pinutol ang mga puno, hindi nila sinaktan ang mga hayop, at tinulungan nila ang bawat nilalang sa kanilang nakakasalamuhan. Sa wakas, narating nila ang pinakagitna ng kagubatan. Doon nila nakita ang pinakamalaking punong buhay. Bagamat ang mga tuyong sanga nito ay dahil sa pagkasira ng kagubatan. Buhay pa rin ang mga tuyo. Lumitaw ang diwata ng kagubatan at nagsabi, Hindi mayata ang pagliligtas sa kagubatan. Ang tunay na himala ay nagsimula sa taong may walang sakit ang handang kumilos. Ito ang pintong lingi. Gamit niyo suot ang mga butil dito nakasalalay ang inyong mga buhay. Bawat ay sisibol lamang kapag taong may mabuting puso at tunay ng pagmamahal sa kalikasan. Dahil napagtunayan ninyo ang inyong kabutihan, tapangan at pagmamahal sa kalikasan, pinagkakaloob ko sa inyo ang kapangyarihan ng buong buhay. Mula ngayon, kapag itinanim ninyo ang isang binhi gamit ang salisay ng puso, tutubo ito sa loob lamang ng ilang sandali. Kapag hahawakan ninyo ang tuyong lupa, mapapagod ang buhay nito. Kapag tatawagan ninyo ang hangin, gawin nito ang mga binhi sa buong kagubatan. Ngunit tandaan, mawala ang kapangyarihan ito kapag ginamit para sa kasuntiman. pagbalik nila sa baryo, Lutian, ipinatawag ni Kapitan Ramon ang lahat ng mamamayan. Ipinagkwento ni na Amara at Tito ang kanilang naranasan sa pagtitimob ng lahat na tumulong ang muling pagbangon ng kagubatan. Kailangan natin magtanim ng maraming mga puno. Dahil, ulit ang mga pugo sa kagubatan. Babalik po yung pugo sa ilog at malunong balik sa kasaranaan at ang pananim. Ang huni ng mga ibon ang narinig naman natin ulit. Halina kayong lahat at tulong-tulong tayong ibalik ang kagubatan natin. Nagkaisa ang buong baryo. Bawat pamilya ay nagtanim ng mga puno. Nilinis nila ang ilog. Tumigil sa walang habas na pagputol ng mga puno at nagturo sa mga bata kung paano pangalagaan ang kalikasan. Halina kayong mga baryo. Magtanim na tayo, malapad din ang ating dapat taniman. Sama-sama tayo ang magtanim at ingatan ang ating kapaligiran. Nang idikit ni Amara at Tito ang kanilang mga kamay sa lupa, nagliwanag ang buong kagubatan. Ang mga gintong ugat ay tumalag sa ilalim ng lupa sa bawat pagtubo ng isang punong daan-daan. Punla ay sabay-sabay na sumibol. Ang mga tuyong puno ay muling nagkaroon ng lunti ang dahon. Ang mga bulaklak ay biglang namukadkad. Muling umagos ang malinaw na tubig sa ilog. Bumalik ang usa, ibon, kuneho at paro-paro. Maging ang hangin ay kumislap sa mathiwagang berdeng liwanag. Lumipas ang maraming buwan, bumalik ang lunti ang kulay kagubatan. Muling umawit ang mga ibon. Tuwing umaga ay bumalik ang mga uso, kuneho at iba pang hayop sa kanilang tirahan. Muling lumitaw ang ilog na naging masaganang ani ng mga magsasaka. Muling nagpakita ang diwata ng kagubatan. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ang mga batang nagtatanim ng punla. At sinabi niya, Mula ngayon, hindi na ako ang aking pantay na kagubatan. Kayo na ang mga bagong tagapagmana ng punong buhay.
Nagtiwanag ang mga palad ni na Amara at Tito. Lumipas ang kanilang buwan, ay narinig nila ang kaibang tuon ng makinarya papalapit sa baryong Lugtian. Mga baryo, tignan ninyo. Napakaraming bulldozer truck. Mas marami sila kaysa doon. Kabaligtaran, ulit, pagyabong ng ating kababatan, humanisyo, upang ubos at mga puno. Huwag kayong magtapon. Di natin ipibet ang ating kabukatan. Ang buhay ng ating mga anak. Matanda, tumabi ka na. May tumansya kami mula sa aming mga amo. Ang kagubatan nito magiging malaking nasyon. Kapag nabutol namin ang lahat ng punong ito, yayaman kami ng gusto. Hindi ninyo pag-aaya sa kagubatan. Tahanan nito ng mga hayop at pinagmumulan ng ating malinis na hangin at tubig. Pag pinutol ninyong mga puno, hindi lamang kami magsasaktan, pati ang mga susunod na henerasyon. Walang kami pa ikialam sa mga puno, ang pera lamang ang mahalaga. Hindi ninyo mabibili ang aming magpagmamahal sa kaligtasan. Bago na, hindi namin kayo nagpipigilan. Uwit ngayon, nakakaisa ang buong baryo. Anong panlaban nyo? Mga pala, mga pula. Ang lakas na isang kakaisang kahayan ay higit pa sa anumang makina. Sige na, simulan na ang pagbubol. Ito, tama. Ito na ang tamang panahon. Dito kaming lahat para tulungan kayong labanan ang mga dayuhan na iyan. Huwag! Ito na ang huling babala. At sino ang bibigyan sa amin? Tingnan ninyo. Kumikis na ang kilangin mga palas. Dumating na ang sandaling matagal kong hinihintay. Ang kapangyarihang ipinagkaloob ng punong buhay ay muling gigising. Ang kapangyarihan ng punong buhay, nagising na! Amara, dito, panahon na. Gamitin ninyo ang kapangyarihan pinagkatiwala ko sa inyo. Ipagtanggol ninyo ang kagubatan. Kapangyarihan ng punong buhay, gumising ka! Mga kababayan, huwag tayo matakot. Habang nagkakaisa tayo at pinoprotektahan ang kalikasan, nasa atin ang lakas ng punong buhay. Hindi tayo lalaban gamit ang galit, kundi gamit ang kapangyarihan ng kalikasan. Panahon na upang gamitin ninyo ang tunay na kapangyarihan ng mga bantay ng kagubatan. Kapangyarihan ng ugat! Mula sa lupa ay sumibol ang mga malalaking ugat na yumakap sa mga bulldozer at truck hanggat hindi na sila makagalaw ng mga ito. Kapangyarihan ng hangin. Umipo ang palangkas, ngunit bunayan ng hangin ang lumipad ang lahat ng tseso at kagamitan ng mga sumira sa kagubatan. Kapangyarihan ng mga hayop! Dumating ang mga alila, usa, unggoy, ibon at paro-paro upang tulungan ang mga tao ng bantayan ang kagubatan.
kapangyarihan ng binhi. Inahagis ni Amara at Tito ang mga gintong binhi. Isang matalibong limang higante ang sumibol upang mabuo ang napakalakas na luntiang pader na pumigil sa lahat na nais sumira sa kagubatan. Hindi natin kayang tulunin kagubatan ito! Umalis na tayo! Mula ngayon, hindi lamang dalawa ang bantay ng kagubatan. Lahat ng batang nagtatanim, lahat ng taong nagmamahal sa kalikasan ay nagtataglay ng kabayanihan ng punong buhay. Mula noon, kapag may batang tatanim ng puno, pumikislap ang isang gintong liwanag sa ilalim ng lupa. Sinasabing ang kapangyarihan ng punong buhay ay hindi nawawala. Ito ay lumilipat sa bawat taong may tapang, kabutihan at pagmamahal sa kalikasan. Ngunit ayon sa alamat, kapag muling may nagtangkang sirain ng kagubatan, muling gigising ang mga bantay ng kagubatan at kasama nila ang lakas ng hangin, lupa, tubig, puno at lahat ng nilalang ng kalikasan. Ang kalikasan ay aming ipatatanggol. Habang may isang punong nabubuhay, may pag-asa ang mundo. Kami ang bantay ng kagubatan! At dyan po nagtatapos ang aming kwento tungkol sa ang alamat ng bantay ng kagubatan. Ako si Jamil, bilang John Cat, ikalawang dayuhan. Ako si Kim Hazy bilang Michael at punong dayuhan. Ako si Tina, bilang Dewata. Ako si Taik bilang matandang banta. Ako si Leo bilang Tomas. Ako si Patrick bilang Kapitan Ramon. Ako si Cedric Gaston bilang Mawal. Ako po si Sophie bilang Amara. Ako, sabay, yang puno. Ako, puno.